kaibigan natin na sana tutulungan ko sa pag-alaga ng kanyang, asawa dahil ako naman po, ang dami kong inilagang matanda, lolo, lola, nanay, tiya, tiyo, tatay, isa pang tiya, isang tiyo, 8 matatanda ang inalagaan ko. Itong si Ate, Sita, yung kanyang asawa ay, nagkaroon din ata ng, stage 4 cancer at, yun nga 'no, bedridden sa bahay nila. Eh, sabi ko, eh, baka dun ako tumira sa kanila at, tutulungan ko siyang alagaan. Eh, hindi na umabot 'no, kasi nga meron naman po akong, tinitirahan, nakikita rin ako at, hindi naman natuloy yung pagtira ko sa kanya 'no. Kaya, unang-una kami po ay, nagpaparating ng aming, pakikiramay kay Ate Sita at sa kanyang pamilya sa pagpanaw ng kanyang, asawa 'no, of more than 40 years 'no. Ako, I've been married 26 years, going on, 27, pero iba talaga kapag umabot ka ng 40 years 'no. 1991 sila kinasal, kaya naman whenever I hear of, yung ganitong mga pangyayari na pumapanaw ang asawa, eh, ako naman po ay talagang nakikiramay at talagang saludo ako dahil talagang alam ko naman po, bagma't masarap ang buhay mag-asawa, it is also a challenge 'no, to, remain faithful to one another and to remain married. So nakikiramay kami kay Ate Sita. Well, ngayon po, ang balita po ngayon ay ayun na nga po, sufficient in substance daw yung mga reklamong impeachment labang kay, Inday Sara Duterte. Wala naman pong kaduda-duda na makakakuha sila ng, 1/3 vote sa House kasi mahigit kumulang 100 votes lang naman yan, parang 105 votes ata ang kinakailangan 'no. At dahil nga po ginagamit ang mga infrastructure projects, ang mga soft, ayuda gaya ng TUPAD, AIX, para kunin ang, suporta ng mga walang yang mga congressman, eh, walang kaduda-duda na mai-impeach nila si Sara Duterte a second time around. Although ang sabi ng aking confidential source ay paaabutin nila ng 2 buwan itong, pagpipresenta di umano ng ebidensya para daw lalong masiraan itong si, Inday Sara Duterte. At inaasahan natin na sa Kamara de Representante, ngayong approve na ang form and sufficiency in substance ng third and fourth impeachment complaint, ay, bubusisiin na nila ngayon. Among others, yung mga bank accounts ni Inday Sara Duterte na hawak na nila. Kasi alam niyo po, gaya nung nangyari kay, Chief Justice Corona, eh, nabuksan po ang lahat ng bank accounts ni Chief Justice Corona kasi lahat po ng public officials sa kanilang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth, yung SALN na tinatawag, eh binibigyan ng kapangyarihan ang ombudsman para buksan ang kanilang mga bank statements. So inaasahan po natin, hawak na nila ang mga bank statements ni Inday Sara Duterte. Ako, ang, sinabi sa akin mismo ni Tatay Digong nung kami nagkakausap pa bago pa siya kandidat dito sa The Hague at bago pa ako, mag-asylum din dito sa Europa, ay meron talaga silang bank account ni Inday Sara Duterte 'no, at ito ay halaga, pera na naipon ni Tatay, Digong sa mahigit 40 taon niyang pagtatrabaho at kasama na yung mga namana niya sa kanyang magulang na paghahatian ng 4 na, anak ni Tatay Digong in 4 equal shares na ginawa niyang co-signatory itong si Inday Sara Duterte. At ang alam ko naman bukod diyan, eh, wala ng ibang bank account si Inday Sara Duterte, pero hindi natin alam kung anong kababalaghan ang palalabasin nila. Nakakalat na rin ako ng balita na dahil kami nga po ang tumatayong private prosecutor ni Ramil Madriaga, abay hinahanap daw po no less than ng, PNP chief ang mga telepono ni Madriaga para maka-corroborate dun sa mga sinasabi ni, Madriaga mismo 'no. Pero siyempre paano naman magko-corroborate ang mga telepono kung sa totoo lang, eh, wala naman talagang kahit anong contact sa panig ni, Madriaga at ni, VP Sara 'no. Ako po kampante ako, hindi talaga kilala ni VP Sara itong Madriagang ito dahil talaga namang nini-name drop lang siya ni Madriaga dun pa lang sa counter affidavit niya nung dinidinig pa lang ng piskalya itong, kaso niya 'no for, 2 counts of, kidnapping for ransom 'no. At ang palagi niyang pinalalabas, eh, close daw sila ni Inday Sara Duterte. Sa lublob ko, ulol, hindi mo ba alam na kahit papaano may access naman ako kay Inday Sara Duterte? I will never claim na close ako kay Inday Sara Duterte, pero at least alam ko naman kung sinong dapat kakausapin para lang mag-verify kung meron lang nag-i-influence peddling o para ma-verify kung close nga si Inday Sara Duterte. Pero in this instance, si, VP Sara mismo ang tumawag sa akin at ang tanong, sino ba itong Ramil Madriaga na pati ako pinagbabantaan ng buhay ko, no? Kasi nga daw nabalitaan ni Inday Sara Duterte na may nagbabanta sa buhay niya at ito daw si Ramil Madriaga. At ako ngayon nag-explain ay Ramil Madriaga, pinakulong ko po
Dahil ako po ang tumatayong private prosecutor doon sa pamilya ng dalawang Filipino-Chinese na nabiktima for kidnapping for ransom. Ang kaso po ngayon, bagamat hindi pa sila sentensyado, ay nakabinbin sa Regional Trial Court of Manila at ang status po ay nagpapatuloy po ang presentasyon ng prosecution evidence, bagamat pinagkait po ng hukuman ang piyansa para kay Ramil Madriaga dahil nakasaad naman po sa ating saligang batas na hindi naman po karapatan ng pagpapiyansa kapag ang ebidensya ng pagkakasala ay malakas. At nagkaroon ng desisyon ng hukuman sa pagde-deny ng bail kay Ramil Madriaga na malakas nga ang ebidensya. At kasama na sa ebidensya labang kay Ramil Madriaga ay yung mga testimonya ng mga kidnap victims at saka mga cellphone messages, cellphone calls, text messages, at saka yung Find My Phone kung saan matapos dukutin yung mga binatilyong mga Filipino-Chinese ay hinanap ng magulang ng isa kung nasan yung anak niya at lumabas na yung anak niya ay nasa isang talyer dyan sa Rizal na pag-aari nga nitong si Ramil Madriaga. So in other words, hindi po sila nakapagpiyansa, hindi pa sila convicted, so meron pa rin presumption of innocence, pero sang-ayon po sa hukuman, the evidence of guilt is strong. Now, ang nakikita niyo po ngayon sa larawan nito ay ang siyam na miyembro ng minorya sa Senado. Bakit po? Kasi siguradong sigurado na po ako na sang-ayon sa ating confidential source, talagang tutuluyan nila ang impeachment muli ni Inday Sara Duterte. Siguro po, hindi na ganun karami talaga ang lalagda, pero dahil mga 105 votes lang naman ang kinakailangan nila para umusad ang proseso sa Senado, kampante sila na meron pang mga ulol na mga 105 more or less na pipirma dyan sa impeachment na yan. Bagamat, ang sabi ko nga, marami na rin sa mga congressman ang iiwas dyan. Iwas pusoy na sila dahil alam nila na ang Vice President Inday Sara ay siyang magiging presidente sa 2028. Pero kung ikaw naman ay liniligawan ng Malacanang at ikaw ay isang congressman, syempre, kapalit ng 300 million na kikitain mo sa infrastructure budget na pinagkakait ngayon sa mga kongresista na hindi boboto sa impeachment, nadyan pa rin yung mga siguro additional 200 na mga soft, mga ayuda na po pwedeng hindi na pamigay sa kanilang mga constituents at kurakutin na lang, napakalaki mawawala sa kanila. No? Mahigit kubulang, sabihin na natin, 400 million na mawawala sa kanila. No? Pero sa tingin ko, mas malaki pa talaga ang kikitain nila. Dahil kung ikaw naman ay loyalista, talaga nagbo-volunteer na pipirma sa impeachment complaint, abay mas malaki pa ang makukuha mo by way of infrastructure budget. Yung kalkulasyon ko po na 300 million, yan ay nakabase lamang kung ang distrito niya ay makakakuha ng 1.5 billion at ang average kurakot ngayon ng mga congressman ay 25%. So yan po ay 25% ng 1.5 billion. Pero sa tingin ko, kung talagang sila ay super sip-sip boto sa mulat-mula, abay hindi naman 1.5 billion lang ang kanilang kikitain sa kanilang mga distrito. Abot po siguro yan na hanggang 3 to 5 billion. At pag umabot yan, mantakin nyo, kung 5 billion ang kanyang infrastructure project, ang kikitain niya ay naku po, will be at least 100, magkano ba yun? Kung 5 billion, o ang 10% is 500 million, di ba? O kung 25%, di mga mahigit 1 billion ang kanilang kikitain dahil nga sila ay sumipsip at dahil sila ay susuporta sa impeachment Inday Sara Duterte. Pero alam naman natin no, na kahit ganong kaswail ang mga congressman na yan, lalong-lalo na kung may mga kalaban sa kanilang distrito, mag-iingat din yan. Kaya aking fearless prediction, hindi aabot siguro ng 200 ang lalagda sa impeachment na yan at mahigit 100 plus ang magpapahayag na ng pagsuporta kay Inday Sara Duterte dahil yan po yung mga bihasa sa politika. Alam nilang malulusutan ni Inday Sara itong impeachment nito at siyempre pumuposisyon na sila para sila ay suportahan ng susunod na administrasyon ni Inday Sara Duterte. At paano hihingin nila? Well, alam mo, yung mga kongresistang yan, happy na sila sa Congress. Basta kapag malakas sa presidente, maraming infrastructure projects. Pag maraming infrastructure projects, mas malaki ang kita. So balik tayo dito sa larawan nito. Well, sigurado po ako na dahil nga dun sa ginawa nilang desisyon na hindi makakakuha, hindi makaka-download ng infra projects ang mga congressman na hindi boboto sa impeachment, na meron silang sapat na bilang para mag-proceed ang impeachment sa Senado. Itong siyam na nakikita niyo po, ang siyam na miyembro ng minorya. Ito po yung kampante tayo na talagang boboto laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Para naman po matanggal si Inday Sara Duterte, ang kinakailangan nila ay 2/3 vote ng Senado. Yan po ay 24. So 24 divided by 3 is 9, 18, well, ilan ba yun? 9, wait Basta ang kinakailangan ay 8, 16,
Wait, hina ko talaga sa mathematics, no? O sandali, tignan po natin, ha? I-calculator na nga natin para hindi na tayo magkamali. Baka mamaya mapulaan tayo, no? Although simple lang yan, ha? 24 times 24 divided by 3. Ang kinakailangan natin is 16, 17 votes to convict. Okay? 17 votes to convict. At ibig sabihin, kinakailangan na yung 17 votes plus, hindi, wait ha. Ulit. Okay. 24 divided by 3 equals 8. 8 ang kinakailangan nila. So 24 less 8. Ang dapat na makonvict ay 16. Pero itong nasa minorya ay siyam. Kung sa minorya ay boboto, kulang pa sila ng isang boto. Kaya basahin natin ang roll of honor ng minorya, kung sino-sino itong mga maaasahan talaga ni Inday Sara Duterte. Dahil kapag buong buo na bumotong minorya laban sa impeachment, matatalo po yung impeachment at hindi po matatanggal sa pwesto si Inday Sara Duterte. Siyempre, ang magiting na siyam ay si Senator Bongo. Palakpakan naman dyan. Robin Padilla, Jinggoy Estrada, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Cheese Escudero, Alan Peter Cayetano, Senator Villanueva, at Bato de la Rosa. So kung itong siyam po ay sama-sama na boboto na not guilty, kulang po sila na isang boto para makonvict si Inday Sara Duterte at madidismiss ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pero alam naman natin kung anong maitim na plano ng administrasyon. Unang-una, dalawa na dito sa siyam, aalisin na natin, Bongo at Bato. Asahan na po natin anytime. Kung hindi yan idadaan sa proseso, na idadaan sa hukuman bago ipadala sa ICC, baka po sapitin din nila ang kanilang kapalaran at parehong kapalaran ni Tatay Digong na makikidnap papuntang dahig. Sa tingin ko, makikidnap din po sila. Bakit? Kasi po, bagamat ang Korte Suprema ay naglinaw na sa proseso kung paano nga dapat i-extradite ang mga tao na merong mandamiento de aresto na nanggagaling sa mga dayuhang hukuman, hindi po malinaw na yung bagong rules ng Korte Suprema is applicable din sa ICC. Ako po ang paninindigan ko dahil ang ICC ay isang form of international warrant of arrest na kinakailangan tratuhin parang extradition dahil yan naman po ay nakasaad mismo sa Rome Statute, kinakailangan sakop po yung request ng ICC. Pero po pwede pong magmaang-maangan itong Marcos administration nito at sabihin na hindi wala namang mention ng ICC dyan. Pag sinabi mo na extradition treaty, ang pumasok dyan ay Pilipinas at iba pang bansa. So baka sabihin nila, wala kaming pakialam dyan, wala kaming lalabagin, at kinakailangan na naman ng kaso bago magbigay linaw ang Korte Suprema kung yung kanilang bagong rules on extradition ay sakop ang ICC. Ang inaasahan natin, dahil nakabinbin naman among others yung ating petisyon sa ngalan ni Congressman Pulong Duterte na nagsasabi na yung ginawa na kay Tatay Digong ay illegal at hindi dapat maulit muli, kahit papaano makakapagbigay linaw ang ating Korte Suprema doon sa kasong yon kung talagang kinakailangan bang iharap muna sa lokal na hukuman at aking paninindigan, siyempre kinakailangan. Dahil ang isang dayuhang warrant of arrest ay walang bisa sa Pilipinas dahil tayo ay soberenya at malayang bansa. Tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang mag-i-issue ng warrant of arrest na dapat ipatupad ng kapulisan. Walang kahit sinong dayuhang hukuman ang may ganyang kapangyarihan. So sa siyam, kung mawawala ang Bongo at Bato, di 7 na lang. Dun sa 7, sino bang pinupuruhan nila sa flood scam? Nandyan si Cheese Escudero, nandyan si Villanueva, Joel, at nandyan si Jinggoy Estrada. So from 9, nawala ang 2, plus ang 3 na pwede na nilang ipakulong anytime now para hindi makaboto sa impeachment, ang matitira na lang sa minorya para bumoto na i-dismiss ang impeachment ay si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Rodante Marcoleta, at saka si Alan Peter Cayetano. So kulang na po. Kulang na po. Pwede nilang mapatanggal ang BP Sara kung mawawala itong 5 miyembro ng minorya.
Pero tignan natin, sino-sino pa ba ang pupwedeng bumoto laban sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Well, tignan naman po natin ang mga, tignan natin kung merong larawan tayong makikita ng lahat ng mga mga senador na nakaupo ngayon, no? Well, okay. So kinakailangan natin ng siyam para hindi bumoto, na wala ang 5. Sinong po pwedeng pamulit? Well, tingnan natin. Pwede naman siguro si Pia Cayetano. Bakit ko sinasabi na si Pia Cayetano? Unang-una, abogado yan. So tingin ko, kahit anong kaso naman isang pa ng mga Kamara Representante kay MP Sara, whether be it yung 125 confidential report, confidential fund, o di naman kaya yung Madriaga statement, hindi po yung kapanipiniwala. Wala po yung basehan sa realidad. At tingin ko bilang isang abogado, si Pia Cayetano naman ay makikita na hindi yan po pwedeng lumusot. Pwede rin po sana yung 2 Villar. Kaya lang, yung 2 Villar, pinuputakte ngayon ang kanilang pamilya ng gobyerno. At sa tingin ko, kaya sila pinuputakte ng bangag na gobyerno, para nga masigurado ang 2 boto ng Villar para kay Inday Sara Duterte. So sino na lang ang mga pwede natin makukuha? No? Tignan natin. Well, tignan natin kung sino pa yung mga 24 senador, no? Ang 24 senador ay ito. Yan na nga po, no? Ito, nakasulat dito. Tapos na si Chis Estero, wala na. Si Alan Peters, sinabi na natin, kasama sa 5. Posible rin si JV Ejercito. Nakapalit dun sa 5 mawawala. Remember, 5 mawawala sa minorya. So, kinakailangan natin kumuha ng 5 muli sa mayorya. So, isa ng posibilidad, si Pia Cayetano, dahil siya abogada, makikita niya na walang ebidensya talaga laban kay VP Sara. Pangalawa, si JV Ejercito. Bakit? Kasi, bagamat hindi nakasama sa line-up ni Inday Sara sa unit team, itong si JV Ejercito, yung huling eleksyon ng 2016, kasama naman sa line-up ng hugpong pagbabago itong si JV Ejercito. So nung minsan, kinampanya rin ni VP Sara itong si JV Ejercito, o doon mga panahon na yun, pero silang natalo. No? Now, sino pa bang nandyan? Well, si Sherwin Gatchalian, hindi ko na sa bibilangin. Although yan ay nakasama ni VP Sara sa unit team, alam niyo naman, maraming vested interest yung kanyang pamilya dahil sila ay among others ay sila nagre-reclaim ng Manila Bay na alam naman natin na nakakasira talaga sa kalikasan. At kita nyo naman nung minsan yung tatay niya nahuli doon sa bus lane, walang nangyari. No? Talaga makikita natin na influential itong si Sherwin Gatchalian, malakas sa gobyerno, at mga deklarasyon talaga ngayon ay panig sa administrasyon. So wag na nating bilangin yan si Sherwin Gatchalian. Siyempre, Risa Ontiveros, wala na pag-asa yan. No? Loren Garregarda po pwede. Kaya lang si Loren kasi bihasang politiko. So, ibig sabihin yan, what's in it for her? Ang tingin ko, ang pinakamalaking impluwensya sa kanya para bumoto kay laban sa impeachment Inday Sara Duterte, yung sarili niyang anak. Pero alam naman natin na parang nagkaroon na ng isang kasunduan na mananahimik si Leandro Lebiste sa pamamagitan ng pag-a-approve ng 1 taon at mawawala ng 1 taon ng anak niya, at ang tingin ko ang kapalit niyan ay yung pangako na magiging Senate President si Loren Legarda. At pag nangyari yan, asahan natin na hindi siya magiging Senate President at hindi rin tutulungan ng Malacanang. So hindi ko mabilang si Loren Legarda, bagamat si Loren Legarda kasama namin nung panahon ng unit team. Pero alam niyo kasi yung panahon ng unit team na kasama namin sila sa kampanya, walang ibig sabihin yun dahil ang kandidato naman ng unit team ay parehong Marcos at saka Duterte. So ibig sabihin lang yan, may access yung mga nanalo sa unit team kay Marcos at kay Duterte. Okay? Tapos ang mga tulpo, wala nang pag-asa yan. Dahil alam naman natin na talagang sa administrasyon yan. No? Tapos sino pa ba? Sino to? Hindi ko mabasa to ha. Tapos sino pa? Bakit ang labo to? Hindi ko mabasa. Ganyan yan. No? Oo, hindi ko mabasa. Naku, lilistahan na lang nga natin. At ganun kaya hindi ko mabasa. No? Anyway, sino to? Yun na nga, Mark, ano ba ito? Joel Villanueva, well, atin na yan, na mawawalang boto. Tapos, sino to? Hindi ko mabasa. Ano ba yan? Masyadong maano. Juan Miguel Zubiri, posible rin. So, meron tayong 3 posibilidad, no?
Cayetano, JV, at saka sino pa? Cayetano, si JV, naku, yun pa lang ang mga nakukuha natin mga possible, no? At yung iba ay wala, naghahanap pa tayo ng tatlo. Teka ha, malabo itong aking listahan ng mga senador eh. Ang lumalabas kasi sa internet, yan, 19 Congress pa ito, luma na ito. Luma na itong mga, yan, 20th Congress, okay? Yan, okay. So naghahanap tayo ng tatlong kapalit. Kapalit ni Bongo, De La Rosa, Joel Villanueva, Chis Escudero, at saka Estrada na sa tingin natin pipilayan ng administrasyon. Una natin tignan, Tito Soto, walang pag-asa. Panfilo Lacson, walang pag-asa. Pia Cayetano po pwede. Kasi nga, yan ay abogado, titingin sa ebidensya, at saka yung kapatid niya, nasa minorya. Camille Villar, malabo, kasi nga ang mga Villar ay pinupuruhan. Bam Aquino, imposible. Rodanto Marcoleta, nasa bilang na natin. So isa pa lang napapalitan natin na Erwin Tulfo, imposible. Francis Pangilinan, imposible. Juan Miguel Zubiri po pwede. Pero ang magaling ito si Juan Miguel Zubiri kasi matakin mo matapos matanggal na Senate President, siya ngayon ay Majority Floor Leader, so politikong-politiko. Pero napakahirap ko ring isipin na ang isang taga Mindanao ay tataluhin si Inday Sara Duterte. So may possibility na itong si Juan Miguel Zubiri ay pwedeng bumoto, no? So baka po pwedeng siyang pangalawa nating makuha, mapalit doon sa 5. Okay, Juan Miguel Zubiri, pero malabo po yan. Alam Peter Cayetano, alam na natin, atin yan. Robin Padilla, atin yan. Jingo Estrada, atin yan. Rapi Tulfo, imposible. JV Ejercito ang pangatlo na sinabi ko na posible. Kasi JV Ejercito, kasama rin namin nung kampanya noong 2016, pero wala pong ibig sabihin yon. Kasi yung 2016, napakatagal na nun, pero sa tingin ko naman, depende rin kung makikinig siya sa tatay niya. Ang tingin ko naman, ang tatay niya, si President Erap, kung pwede pa magdesisyon, magsasabi na huwag niyong suportahan niya impeachment ni Inday Sara Duterte. No? So, ang posibleng pangatlo ay si JV Ejercito. Pang-apat na malabo na hindi ko na bibilangin, si Loren Legarda, kung sasama sa atin yan dahil kay Leandro, pero sa tingin ko, may pangako na talagang gawin siyang Senate President, kapalit din ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Ang Francis Escudero, atin na. Ang Mark Villar, sinabi ko na nga, medyo malabo. Ronaldo De La Rosa, atin. Amy Marcos, atin. Lito Lapid, imposible. Yan ay sasama talaga sa administrasyon. Bongo, atin. Win Gatchalian, tingin ko sa kanila yan dahil sa interes ng kanyang pamilya. Joel Villanueva, atin na yan. At Risa Ontiveros. Ang suma total, kung talagang magtatagumpay sila na mawawala ang 5 sa 9 na membro ng minorya na si Bongo, si Bato, si Joel Villanueva, si Chis Escudero at si Jingoy Estrada, may 3 tayong aasahan na pwede natin makuha. Si Pia Cayetano, nakasama rin yan, inendorso rin yan ni VP Sara noong 2016 election. Si Juan Miguel Zubiri, dahil taga Mindanao, napakahirap namang isipin na tatalikod siya kay VP Sara, at posible si JV Ejercito. 3 pa lang. Ang mga pwedeng ligawan siguro, tingnan natin kasi depende sa mga pangyayari. Kung talagang malakas ang ugong na si VP ay maging presidente na, baka makuha naman natin si Loren Legarda. Kasi si Loren Legarda, hindi naman yan talaga naging close na kaalyado ng kahit sino presidente, pero hindi rin niya naging katunggali ng isang presidente except yung time ni GMA kasi nga siya ay naging vice president candidate ni FPJ. So kulang pa rin tayo ng isa. Ang pag-asa natin ay ma-convince itong si Gatchalian kasi kahit papano nagkasama naman sa eleksyon ng 2022 itong si BP at saka yan. Pero as I said, kapag kayo tumakbo sa unit team, kasama mo rin si Marcos. No? So sa tingin ko ngayon, kulang pa talaga tayo ng isa. At dapat maghanap pa tayo ng isa. Ang pinaka-likely na makakuha dapat natin ay itong si Gatchalian. Pero hindi mo talaga alam kung paano boboto yan dahil ang interest niyan ay yung interest ng kanyang pamilya. So ang suma total, matindi ang plano ng Marcos Jr. Kaya ang ako ang sinasabi ko, huwag kayong umasa
sa 2028 kung saan talaga namang walang kahit sinong makakatalo kay Inday Sara Duterte sa eleksyon. Ang tanong, paaabutin ba ng mga bangag si Inday Sara Duterte sa eleksyon ng 2028? Sa tingin ko hindi dahil ayan, nakikita nyo na. Ginagamit na naman. Alam mo, matindi itong ginawa nila. Dati-rati kasi, ang pinamimigay lang nila, karagdagang proyekto lang. Hindi naman sila pagkakaitan ng lahat ng kanilang mga proyekto. Pero ngayon, ang banta, mawawala ang kabuuan ng mga proyekto sa distrito nyo kung hindi boboto sa impeachment. So, sigurado na ako, sa tingin ko, na makakakuha sila ng 1/3 sa Kamara at ang labanan ay sa Senado.